Isipin mo yung eksenang ito. Isang matandang lalaki sa gitna ng alikabok na kalsada, tapos biglang hinubad yung bago niyang damit. Tapos literal na pinuunit niya ito sa 12 piraso sa harap ng isang naguguluhang opisyal ng gobyerno. Hindi ito eksena ng isang taong nababaliwa. Oo, parang theatrics talaga yun. Nakakagulat para doon sa opisyal na nakita. Eksakto. Kasi ito yung formal at nakakagimbal na deklarasyon na yung pinakamayaman, pinakamatibay na kaharian sa buong gitnang silangan, babagsak na. Isang imahe na talagang tumatatak sa isip natin. Yung pinunit na damit na iyon, sumisimbolo siya sa pagpunit ng isang buong nasyon at yan mismo ang bubusisiin natin para sa iyo ngayon. Kaya maligayang pagdating sa ating masusing pagtalakay. Ang mga sanggunian natin para sa araw na ito ay yung mga makasaysayan at biblikal na tala na nagdedetalye sa pagkakahati ng kaharian ng Israel. Bale, ang misyon natin dito, hindi lang basta ilahad kung ano yung nangyari, kundi intindihin talaga yung paano at bakit. Oo, parang paano nga ba nagkawatak-watak yung isang imperyo na parang walang makakatalo, di ba? Paano naging metsa ng madugong digmaang sibilyong mabigat na buwis, yung mga bulag na pinuno at yung pagmamanipula sa relihiyon para sa politika? Pero bago tayo tuluyang sumisid sa mga dokumentong ito, isang mabilis na paalala lang para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon. Sa pag-aaral natin ng mga tekstong ito, hindi tayo kumukuha ng anumang panig sa mga usaping panrelihiyon o theological. Tama, so walang kampihan dito. Wala talaga. Ang layunin lang natin ay himayin ng patas yung mga ideya at pangyayari na nasa orihinal na sanggunian. Gusto nating maunawaan mo yung political at socio-ekonomikong galawan sa likod ng kasaysayan. So asimulan natin doon sa rurok ng tagumpay. Para kasing imposibleng gulho yung Israel nung panahon ni Haring Solomon. Siya yung pinuno na nagdala sa kaharian sa tinatawag nilang Golden Age, di ba? Oo, nandoon na sa kanya lahat. Yaman, karunungan, impluensya. Pero ayon sa mga tala, sa huling bahagi ng buhay niya, nagkaroon ng matinding apostasiya o yung pagtalikod niya sa orihinal niyang pananampalataya. At ito yung sumambasa siya sa ibang mga Diyos dahil sa impluensya ng napakarami niyang asawa. Pero alam ko may mas malalim pa dito kesa sa simpleng lust lang eh. Meron nga. Kasi kailangan natin tingnan ito sa konteksto ng sinaunang politika. Yung mga asawa at concubinang ito, hindi lang sila basta mga romantic partners. Sila ay buhay na manifestasyon ng mga international na kasunduan. So parang peace treaties. Eksakto. Nangapasal si Solomon sa mga prinsesa mula sa mga Moabite, Ammonite at Sidonian. Basically, sineselyohan niya yung kapayapaan at kalakalan sa mga karatig bansa. Kaya pala, nung nagpatayo siya ng mga dambana o yung mga high places para kina Ashtoreth, Chemosh at Molech sa labas mismo ng Jerusalem, hindi lang iyon para pagbigyan yung mga asawa niya. Hindi lang talaga. Isa siyang diplomatikong hakbang para panatilihing matibay yung mga alyansa niya. Sa paningin ng diplomasya, baka isipin mo, ang talino nun Pero sa paningin ng orihinal na kasunduan nila kay Yahweh, malaking pagtataksil iyon. Sobra. At dito papasok yung mekanismo kung paano ito sumira sa lipunan nila mula sa loob. Kasi isipin mo, yung pagtatayo ng mga dambanang ito, kasama pa yung mga napakaluwing palasyo niya at yung mismong templo. Ang mahal niyan, panigurado. Bilyon-bilyon kung isasalin sa pera natin ngayon. So ang tanong, paano mo popunduhan iyon sa isang agrikultural na ekonomiya? Buwis. At hindi lang buwis na pera kundi buwis na pawis. Dito pumapasok yung tinatawag nilang corvée labor o yung sapilitang paggawa. Tama, literal na pawis at pagod ng mga tao. Parang ano lang ito okay, himayin natin ito. Isipin mo yung isang napakagaling na CEO ng isang kumpanya.
Pinalaki niya ng husto yung negosyo. Pero bandang huli, masyado siyang na-obsess sa pagtatayo ng mga naglalakihang headquarters sa iba't ibang bansa para lang magpasikat sa foreign investors. Oo, tapos yung mga tao sa ibaba yung kawawa. Eksakto. Yung mga ordinaryong empleyado ang hindi na pinapasweldo ng tama. Tapos pinagtatrabaho pa ng 24 oras. Hindi ba't ganyan din yung naging epekto ni Solomon sa mga tao niya noon? Magandang paghahambing iyan kasi yung mga karaniwang mamamayan, lalo na yung mga tribo sa Hilaga, unti-unti nilang naramdaman na ginagatas na lang sila para pondohan yung mga luho ng hari. At saka yung mga diplomatikong laro niya, di ba? Oo, nawalan sila ng panahon para sa sarili nilang mga sakahan kasi kailangan nilang magtrabaho sa mga government projects. Dito na nagsimulang kumulo yung galit sa ibaba. Grabe yung presyon. At ayon sa teksto, nagalit daw ang Diyos at nagpa siyang punitin ang kaharian mula sa pamilya ni Solomon, pero iiwan lang yung isang tribo dahil sa pangako sa ama niyang si David. Kaya nga, hindi na lang pwedeng na basta sumabog yung galit na iyon nang walang nagpapasimuno eh. At diyan napapasok yung eksenang sinabi ko kanina dun sa intro, yung pagpunit ng damit. Yung official na nakasaksi noon ay isang lalaking nangangalang Jeroboam. Si Jeroboam na isang taga-Ephraim. Napakalaking detalye nito kasi yung Ephraim ay isa sa pinakamalakas na tribo doon sa Hilaga. Matalino siyang binata, anak ng isang byuda, at napansin mismo ni Solomon yung galing niya. So na-promote siya. Oo. Ginawa siyang tagapamahala ni Solomon sa forced labor ng buong tribo ni Joseph. Wait, teka lang ha. Gusto kong i-challenge yan. Sinasabi kasi ng ilan na yung pagkakapili kay Jeroboam parang panawagan sa katarungang panlipunan kasi inaabuso ni Solomon yung mga mahihirap tulad ng mga byuda at ulila. Yun ang basa ng iba, oo. Pero paano magiging simbolo ng katarungan si Jeroboam kung siya mismo yung manager ng sapilitang paggawa? Siya yung nasa pwesto, siya yung nagmamando sa mga taong nahihirapan. Paano siya naging bayani kung hawak niya yung latigo? Isang napakatalim na obserbasyon yan at dyan talaga makikita yung pagiging komplikado ng kasaysayan. Hindi siya bayani sa simula, bahagi siya ng makinarya ng pang-aabuso. So parang kasabat din siya sa una. Parang ganun. Pero dahil nga manager siya yung nakikita nung mismong hangganan ng pasyensya ng mga tao. Alam niya yung numero, nakikita niya yung pagod, at alam niyang sasabog na yung sistema anytime. So naramdaman na niya yung tension sa ground. Oo, kaya nang salubungin siya nung propetang si Ahijah sa labas ng Jerusalem at bigyan siya nung 10 piraso ng pinunit na damit. Yung kumakatawan sa 10 tribo na ibibigay sa kanya, di ba? Tama, hindi lang yun basta propesiya. Ito ay isang politikal na mandato. Pwedeng una, nakita ni Jeroboam na yung posisyon niya bilang tagapamahala ay yung perfectong plataforma para pumunuan yung revolusyon kasi hawak niya yung lakas paggawa ng hari eh. Grabe, napakadelikadong laro yan. Naging lihitimo yung revolusyon niya dahil doon sa propeta. At nalaman siyempre ni Solomon yon, kaya tinangka siyang ipatay. Kaya tumakas si Jeroboam patungong Ehipto na nakakaintriga ha? Bakit sa Ehipto? Kasi alam natin sa geopolitics, ang kalaban ng kalaban mo ay pwede mong maging kaibigan. So, nagtago siya roon hanggang sa mamatay si Solomon. At nung namatay na si Solomon, naiwan yung trono sa kanyang anak na si Rehoboam. At dito natin makikita kung paano ginagawang mas masahol ng isang palpak na pinuno ang isang napakasamang sitwasyon. So, namatay na yung tatay niya. Pumunta itong si Rehoboam sa Shechem para doon sa koronasyon niya. At para sa iyo na nakikinig, yung Shechem wala sa timog kung saan nandoon ng Jerusalem at yung baluarte ng pamilya niya.
Nasa gitna ito doon sa teritoryo ng mga tribo sa Hilaga. Yung pagpunta ni Rehoboam sa Shechem, parang pahiwatig na alam niyang hindi otomatiko yung pag-upo niya sa trono. Kailangan niyang makuha yung tiwala nung Hilaga. Kasi nandun yung pera at tao, di ba? Eksakto. Ang Hilaga, yung sentro ng agrikultura, yaman at populasyon. Wala siyang imperyo kung wala sila. So pagdating niya roon, sumalubong sa kanya yung delegasyon ng mga tribo. At sino ang nangunguna? Bumalik mula sa Ehipto itong si Jeroboam? Ang bilis bumalik, no? O nga nagharap sila ng napakasimpleng kondisyon kay Rehoboam. Sabi nila, gawing mas magaan ang mabigat na pamatok ng iyong ama, bawasan ang buwis at sa pilitang paggawa, at paglilingkuran ka namin. Napaka-reasonable na demand kung tutuusin. Diba? Humingi ng 3 araw si Rehoboam para mag-isip. Tapos, unang kumonsulta sa mga elders o yung mga nakakatandang naglingkod sa tatay niya. Ang payo nila, kung magiging lingkod ka sa mga taong ito ngayon at sasagutin mo sila ng mahabagin, magiging tapat sila sa iyo habang buhay. Klasikong diplomasya yan. Kasi alam ng mga veteranong opisyal na yung tunay na kapangyarihan ay nakabase sa suporta ng masa. Parang give a little to get a lot. Oo, kambyan mo sila ng konting luwag para mabuhay ang ekonomiya nila at masusuklian niyon ng katapatan. Dito magiging sobrang interesante yung kwento. Kasi nangyari dito yung isa sa pinakamalaking pagkakamali sa kasaysayan ng pamumuno. Binaliwala ni Rehoboam yung mga veterano. Hindi niya pinakinggan . Sa halip, lumapit siya sa mga kababata niya, yung mga tropa niyang lumaki rin sa luho doon sa palasyo. Alam mo ba yung payo nila? Na maging mas malupit pa, di ba? Oo. Sabi nila, sagutin mo raw ng ganito, ang kalingkingkingan ko ay mas makapal kesa sa baywang ng ama ko. Kung mabigat ang pamatok niya, mas papabigatin ko pa. Kung pinalo kayo ng latigo, papaluin ko kayo ng latigong may mga tinik. At yun nga yung isinagot ng loko-lokong hari sa masa. Grabe, pinapakita nito yung panganib ng tinatawag nating echo chambers. Kasi yung mga kababata ni Rehoboam, hindi naman nakaranas magtrabaho sa bukid. Yan . Ang alam lang nila ay yung kapangyarihang namana nila. Wala silang touch doon sa reality ng mga ordinaryong tao. Wala talaga. Para sa kanila, yung pagbibigay ng konsesyon sa mga manggagawa, senyales ng kahinaan. Iniisip nila absolute yung kapangyarihan ng hari, na pwede nilang takutin yung mga tao para sumunod niya yung malaking kumpanya. Tapos, imbes na intindihin bakit nagwewelga yung mga empleyado, ang sagot niya tanggalan pa sila lalo ng benefits, tapos mag-hire ng mas malulupit na managers. Eksaktong ganun yung ginawa niya. Ang tanong ko lang, kadalasan sa mga ganitong sitwasyon, ang mga digmaang sibil ay naguugat sa greed o kasakiman o kaya naman sa grievance o hinaing. Alin dito yung nangibabaw sa paghahating ito? Actually, ito ay isang perfectong bagyo kung saan nagkabanggaan yung dalawa. Meron kang malalim at lehitimong grievance ng bayan na ilang dekada nang pinipiga yung yaman nila. At sa kabilang banda, Sa kabila naman, nandun yung greed o mapagmataas na pag-angkin sa kapangyarihan nitong si Rehoboam na akala niya karapatan niyang mang-alipin. Nang magsalubong yung desperasyon ng masa at arogansya ng pinuno, sumabog yung sitwasyon. at sumabog nga talaga, sumigaw yung 10 tribo sa Hilaga ng wala kaming pakialam kay David, umuwi na tayo sa kanikanya nating tolda. At alam mo ba kung ano yung ginawa ni Rehoboam bilang sagot? Ano yung ginawa niya? Nagpadala siya ng isang opisyal, si Adoniram, na ang direktor ng forced labor. Parang nananadya pa Yung mismong mukha ng pang-aabuso yung ipinadala niya.
Napaka-out of touch talaga niya sa reality. Sobra. Kaya riyon, binato hanggang mamatay ng mga tao si Adoniram. Walang nagawa si Rehoboam kundi kumaripas ng takbo pabalik sa Jerusalem sakay ng kanyang karwahe. Kaya opisyal nang nahati ang bansa, Israel sa hilaga sa ilalim ni Jeroboam at Juda sa timog sa ilalim ni Rehoboam. Ngunit yung politikal na pagkakahati na ito, lumikha siya ng isang napakalaking problema sa heograpiya at kultura, lalo na para kay Jeroboam sa Hilaga. Oo nga kasi na-realize ni Jeroboam yung problema sa relihiyon. Ang templo ng Diyos ay nasa Jerusalem na hawak ng kalaban niyang si Rehoboam. Doon nagpanik si Jeroboam. Kasi naisip niya, paano kung patuloy na bababa sa Jerusalem yung mga tao para doon sa 3 malalaking taunang piyesta? Yung Passover, weeks, at booths. Oo. Kung pupunta sila doon, baka bumalik yung emosyon at loyalty nila sa pamilya ni David at sa huli, ipapatay siya. So, para masolusyonan yon, gumawa si Jeroboam ng 2 gintong baka. Inilagay niya yung isa sa Bethel, na malapit sa border sa timog, pababa ng Jerusalem, at yung isa doon sa Dan, sa dulong Hilaga. Sabi niya sa mga tao, masyado nang malayo ang pagpunta sa Jerusalem. Narito ang inyong mga Diyos na naglabas sa inyo mula sa Ehipto. Ito yung isa sa pinakamalungkot na bahagi ng teksto, kung paano binaluktot yung relihiyon para lang sa political survival. Ginamit ko kanina yung analohiya ng kumpanya, di ba? Dito, parang gumawa si Jeroboam ng sarili niyang corporate intranet para walang empleyado niya ang bibisita sa website ng kalaban. Ang ganda ng comparison na yon. Pero ang tanong ko lang, posible bang naniwala talaga yung mga tao na yung 2 rebulto na iyon totoong Diyos nila? O tinamad na lang silang maglakbay ng malayo? Ang nakakamangha rito ay yung tinatawag nating psychology of convenience. Gusto kong palawigin yung sinabi mo tungkol sa paggawa ng sariling intranet kasi yun mismo yung psikolohiya ng ginawa niya. So, ginawa niya lang talagang mas madali para sa lahat. Oo. Sa simula, maaring hindi inisip ng mga tao na yung gintong baka ang literal na Diyos. Sa mga sinaunang kultura doon sa Canaan, madalas inilalarawan yung mga Diyos tulad ni Baal na hindi nakikita. Pero nakatayo o nakasakay sa ibabaw ng isang toro. So parang upuan lang o pedestal. Eksakto. Maaring ibinebenta ni Jeroboam yung ideya na ang mga gintong baka na ito basta plataforma lang para kay Yahweh. Kaya siguro nagmukhang katanggap-tanggap sa kanila nung umpisa. Tama. Pero kahit ano pang palusot, isa itong tahasang paglabag sa unang 2 utos ng kanilang orihinal na kasunduan. Yung huwag gagawa ng imahe ng Diyos at huwag isasama yung pagsamba sa mga kasanayan ng ibang nasyon. Kaya pala, parang pinagsamantalahan niya yung kompromiso kasi bakit ka pa nga ba lalakad ng ilang linggo papuntang Jerusalem kung mayroong sagradong dambana na ilang kilometro lang mula sa bahay mo? Yun na nga. Political manipulation works best when you make the alternative too inconvenient. Tapos, hindi lang pala mga rebulto yung pinilitan niya. Binasa ko sa text, tinanggal din niya yung mga Levite bilang mga pare at nagtatalaga ng kahit sino na lang na gusto niya basta sumusunod sa kanya. Oo, tinanggal niya yung legitimacy ng religious structure. Tapos iniatras din niya yung petsa ng Feast of Booths ng 1 buwan para tuluyang mawala ng sync o koneksyon yung hilaga sa timog. Kumpletong pagputol talaga ng ugnayan. Ginamit yung pananampalataya para manatili sa pwesto. Nakakatakot nga kapag na-realize mo kung gaano kadali itong mangyari kahit sa modernong panahon natin ngayon. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito?
Yung mga mabilisang solusyon sa politika na ito, yung mga kompromiso sa pananampalataya at paggamit ng takot bilang sandata, ano yung naging long-term effect nito sa dalawang kaharian? Palaging may nakatagong pangmatagalang halaga yan na sisingilin sa mga susunod na henerasyon. Sa Hilaga, binalaan ng bulag na propeta si Ahijah yung asawa ni Jeroboam. Yung asawa niya na nagpanggap pa para humingi ng tulong, di ba? Oo. Ang hatol ni Ahijah, mapupuksa ang mismong pamilya ni Jeroboam at darating yung araw na ipapatapon ang buong Israel sa kabila ng Ilog Euphrates dahil sa kasalanan ito. At ayon sa teksto, nagkatotoo ito. Tumagal yung kaharian ng Israel sa Hilaga ng halos 200 taon, dumaan yung 20 hari. At sinabi sa sanggunian na lahat sila ay pawang masasama. Lahat talaga, walang pumasa sa kanya. Wait, gusto kong i-pushback o questioning ito para sa mga nakikinig sa atin. Hindi ba medyo biased yung dokumentong ito? Napaka-imposible naman yatang sa loob ng 200 taon, walang ni isang naging maayos na pinuno sa Hilaga. Bakit lahat sila tinawag na evil o masama? Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, napakahalagang questionin yan kapag ginamit yung terminong evil o masama. Sa konteksto ng dokumentong ito, hindi nito laging sinasabing sila ay masasamang tao na mamatay tao o walang kwentang administrador araw-araw. So, ano yung ibig sabihin ng evil dito? Ang evil dito ay isang napaka-specificong technical na termino. Nangangahulugan itong pumasok sila at nagpatuloy sa pagkakasira ng orihinal na kontrata o covenant sa Diyos. So yung loyalty ba? Oo, ang sukatan ng mabuti at masama rito ay yung katapatan sa orihinal na pagkakakilanlan ng Israel na iniwan nila. Kahit napakagaling mong magpatakbo ng ekonomiya, kung ang sistema mo ay nakatayo sa pundasyon ng idolatreyang ginawa ni Jeroboam, sa paningin ng author, ikaw ay masama dahil nagtataksil ka sa tunay na batayan ng nasyon nyo. So, dahil pinagpatuloy nila yung peking sistemang religyosong ginawa para lang sa politika, may tuturing na silang lihis, paano naman yung kaharian ng Huda sa Timog? Sila ba yung naging good guys dito? Well, tumagal sila ng mas mahaba, halos 350 taon dahil yung sistema at kultura nila mas malalim yung ugat dahil nandun nga yung Jerusalem. Ngunit, hindi rin sila nakatakas sa pagkabulok. Nagkaroon din sila ng mga issue. Oo. Sa 20 hari nila, may ilang tinawag na mabuti pero higit sa kalahati, nakisali rin sa idolatriya. Ipinagpatuloy nila yung mga high places o bama para kay Baal at Asherah. At napasok sa mga kasanayang nakakagigimbal tulad ng male and female cult prostitutes o kultong prostitusyon sa kanilang mga dambana. May seryoso ba yan? Paano napunta sa prostitusyon yung usapan? Mula dun sa pagpili lang ng templo, naging ganun kalala? Bakit nahumaling yung mga sinaunang tao sa mga ganitong gawain? Para maunawaan yan, kailangan nating balikan yung agricultural na pamumuhay nila. Sa isipan ng mga sinaunang tao, yung pagiging mabunga ng kanilang pananim at mga hayop, yung ulan, yung ani, direktang nakakabit yan sa fertility ng mga Diyos. So parang literal nilang tinitingnan yung cycle of life. Oo. Kaya yung kultong prostitusyon sa mga dambana, hindi lang ito itinuturing na ordinaryong bisyo noon. Tinitingnan ito bilang isang uri ng sympathetic magic. Sympathetic magic. Paano nagwa-work yun?
Ang paniniwala nila, kung isasagawa yung mga ritual ng fertility sa lupa ng mga tao, susundin daw ng kalikasan yung ginagawa ng tao at magbibigay ito ng masaganang ani. Ito ay sumasalamin sa pang-ekonomiyang kaba ng isang lipunan. So kapag may tagtuyot o matinding kahirapan, desperado na sila? Oo, kapag desperado na, madaling itapon yung mga malalalim na prinsipyo kapalit ng isang ritual na nangangakong sosolusyunan agad yung kumakalam nilang sikmura. Wow, kaya pala napakadaling matukso ng buong bayan. Kasi akala nila ito yung magliligtas sa ekonomiya nila, pero ang totoo, sinisira lang nito yung mismong pundasyon nila bilang isang nasyon. Kaya nga, mula sa ginintuang panahon ni Solomon, nauwi tayo sa dalawang kahariang unti-unting kinakain ng sarili mula sa loob, hanggang sa pareho silang bumagsak at ipinatapon ng ibang imperyo. Isang trahedyang mabagal na nangyari, ngunit nag-ugat sa mga desisyon ng tatlong tao. So, para mag-wrap up tayo, nakita natin yung mabilis na pagbagsak mula doon sa maluhong pamumuno ni Solomon, doon sa mapagmataas na desisyon ni Rehoboam na nakinig sa echo chamber niya, hanggang sa takot at manipulasyon ni Jeroboam gamit yung relihiyon. Bakit ba natin tinatalakay ito? Bakit ito mahalaga sa iyo na nakikinig sa atin ngayon? Dahil yung mekanismo ng pagbagsak ng tao at ng mga institusyon hindi naman nagbabago. Ang nangyari sa Israel isang babala tungkol sa panganib ng information overload mula sa mga echo chambers. Katulad ni Rehoboam na pinili yung ingay ng mga sipsip kaysa doon sa mapait na katotohanan ng mga eksperto. Oo. Applicable na applicable yan hanggang ngayon, lalo na sa social media. At pinapakita rin nito kung gaano kadali para sa mga leader na natatakot mawalan ng pwesto, tulad ni Jeroboam, na i-hijack at baluktutin yung mga pinakasagradong institusyon para lang makontrol yung masa pagkatapos ng isang krisis. Kapag binaluktot mo ang katotohanan para sa convenience, sa huli, ang buong lipunan ang magbabayad. Minsan kasi, ang mga sistema o bansang itinayo sa sirang pundasyon ay hindi na kailanman nakakabawi. Totoong-totoo yan. Bago tayo maghiwalay at tapusin ang malalim na pagsisid na ito, may gusto akong iwang nakapupukaw na kaisipan para pagnilayan mo. Nakita natin kung paano yung matigas at malupit na desisyon ni Rehoboam sa Shechem ang naging tuldok na nagpahati sa kaharian, di ba? Oo, yung turning point talaga. Ang tanong, paano kaya kung nagpakumbaba siya sa araw na yon? Paano kung ibinaba niya yung buwis at tinanggal ang sapilitang paggawa gaya ng hilim ng masa? Maiiwasan kaya talaga yung pagbagsak ng kaharian? Isang napakagandang what if sa kasaysayan. O baka naman dahil yung mismong politikal, kultural at espiritual na pundasyon nito, unti-unti nang kinain ng katiwalian at maling prioridad mula pa dun sa panahon ng tatay niyang si Solomon. Sadyang imposibleng isalba pa ang isang estruktura kung matagal na itong bulok sa loob? Isang katanungang nagpapaalala sa atin na minsan hindi yung iisang maling desisyon ang nagpapabagsak sa atin, kundi yung patong-patong na kompromisong ginawa natin sa dilim bago pa man dumating yung mismong araw ng pagsubok. Napakalalim niyan. Maraming salamat sa iyo na sumama sa amin ngayon hanggang dulo. Patuloy na mag-usisa at patuloy na mag-aral hanggang sa susunod nating masusing pagtalakay.